Okay. Ay, salamat po. Ah, di ba ako pwedeng lumampas dito? Siguro ho ay nagtataka ang marami bakit o hindi alam ang purpose kung bakit ako nandito ngayon. Hindi si Pastor. Nag-uusap po kasi kami ni Ate Aileen isang umaga. Ikukwento ko lang ho sa inyo. Ang sabi niya sa akin, sa last week ng January, magpunta tayo sa church, mag-worship tayo on-site. Pumunta tayo doon. Sabi ko, good. Salamat. Magandang idea. Sabi niya sa akin, kaya mo pa bang magmaneho? Huh? Oo naman. Sabi ko, gusto mo, daling kita sa Baguio ngayon eh. 1 hour lang, nandun tayo eh. Mag-aeroplano nga lang tayo. Now, sabi niya sa akin, hindi ba ang tradisyon, every last Sunday ng January, ikaw ang pinag-i-speak? Matagal na panahon yan. Sabi ko, oo. Kaya lang nagkaroon ng global outbreak. Kaya siguro hindi na naalala yung mga ganon. Ang sabi niya, bakit hindi mo i-request kay Pastor? Sabi ko, Sabi ko, totoo ito mga kapatid. Sabi ko, nahihiya ako. Sabi ko, gano'n, nahihiya talaga ako. Mga kapatid, alam niyo ba yung ibig sabihin ng salita sa Tagalog na tulak ng bibig, tapos kabig ng dibdib? Alam niyo ba yun? Yung bang sa ibang salita ay heli-heli, dugtungan niyo nga, bago kiere. Ang ibig sabihin, ayaw-ayaw, pero sa totoo gusto naman. Alam niyo mga kapatid, naglolong po ako talaga eh. Excited po talaga ako. Excited talaga ako na sa tagal ng panahon, magmula ho nung March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, ngayon ay February na. Ilang buwan na yun, matagal na ano. Hindi ko alam, nakipag-usap pala siya kay Pastor by messenger. Tapos pinakita niya sa akin. Kaya wala na hong nagawa si Pastor. Kaya andito ho ako ngayon, mga kapatid. Maglilingkod po ako sa inyo. Salamat ho sa Panginoon. Si Pastor. Pastor, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Kung natatandaan niyo ho yung message ni Pastor last Sunday, last Sunday nag-message siya. Kung nakinig po kayong mabuti, siguro katulad ko kayo na matatandaan yung dun sa home stress ng kanyang message, dun sa kanyang, kumbaga ay final stretch ng kanyang message, meron siyang sinabi doon, ibig kong i-share mga kapatid, ibig kong ulitin yung sinabi niya ron. Ang sabi niya, there's still hope. Natatandaan yon? May pag-asa pa. Nagrehistro hong mabuti mga kapatid sa isip ko yon. At ang sabi niya, papaano? Humble yourself before the Lord. Ang ibig niya sabihin ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito lang ang ating magagawa kung lahat tayo mga kapatid ay matututunan natin na magpakumbaba sa harap ng Diyos. Magpakumbaba sa harap ng Diyos. Yun lang ho mga kapatid, sermon na. Di ba? Message po yun. Napakagandang mensahe po noon. Ang sermon pong iyon, ang sabi ganun, ay it is an invitation to position ourselves down at the feet of Jesus. Nag-aanyaya po ang mensahe ni Pastor na iyon na iposisyon natin ang ating mga sarili lagi-lagi doon sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Yung ibig sabihin, magpapakumbaba po tayo. Mga kapatid, naisip ko, itong mensaheng ito ni Pastor ay gagawin kong pattern. Ano ba sa Tagalog yung pattern? Tulungan niyo ako mga kapatid. Ano ba sa Tagalog yung pattern? Hulmahan o parang gayahan? Kumbaga sa ano ay modelo, ano po. Kaya nakakita ako ng isang titulo o title ng mensahe na sa ating gagawin pag-aaral. Slide please.
Tight. Yun. Ang sabi ho ng ating title, Never Live Out of God's Will. Huwag daw po tayong mabuhay, mga kapatid, na nakalabas doon sa kalooban ng Diyos. Leave your pride out. Iwanan natin ang lahat ng pride. Fried chicken, fried rice, lahat ng pride, mga kapatid. Ang sabi ko doon, leave your pride out, be humble. Be humble. Okay. Excited ho talaga ako, mga kapatid. Pasensya na kayo ho. Nung papunta pa lang ho ako dito, sabi ko, Lord, baka hindi ako makapagsalita, pero sabi ko, salamat na lamang sa ballpen at papel. Sapagkat ang mensahe ko, mga kapatid, ay pwede kong isulat sa papel gamit ang ballpen, hindi ako maliligaw. Hindi na po ako katulad noong araw, mga kapatid, na nagme-mensahe ako, lahat ng outline nasa sa isip ko, hindi ho ako gumagamit ng ballpen at papel. Pero nung dumating ho ako katulad ng age ni Pastor, wala na. Makakalimutan na ito. Kailangan ko nang gumamit ng papel, isulat ito as original manuscript, para habang nakikipag-usap po ako sa inyo, mga kapatid, ay hindi ako maliligaw. So, ang ibig sabihin, ito hong mensaheng ito ay gaya kay Pastor. Meron ho ako sariling mensahe, pinag-combine ko ho. So, meaning to say, dalawa ho ang ating mensahe ngayon. Mensahe ni Pastor, mensahe ko, kaya magiging mahaba. Ano po? Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ho kayo uuwi ng nagugutom. Meron ho tayong pagsasalu-saluhan dyan, kahit papaano lang. Birthday boy Biro lang po. Okay. Kung natatandaan nyo po, noong ang ipinaglingkod ko sa inyo noong unang Wednesday ng January 6, ay pahintulot po ninyong balikan ko yung mensahe na isinyal ko sa inyo. Meron ho akong ginamit na 3 linya doon in interrogative form na patanong. Ano po? Gagamitin po natin itong isang window o parang durungawan na overview, makikita natin ang ibig kong bigyan ng diin tungkol ho dito sa mga bagay na pag-uusapan natin. Nakahanda ho ba kayong magtiis, mga kapatid? Hello? Pakitaas nga po ang kamay ng gustong nakahandang magtiis sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Okay. Salamat. Si Ate Eli lang hindi nagtaas. Ay, dati ho nagtitiis sa akin yan. Now, ang sabi ko ho doon, mga kapatid, gumamit ho ako ng 3 interrogative patanong. Sabi ko, sana natatandaan nyo, hindi ba Christian ka? You remember? Hindi ba Christian ka? Now, bago ko ho isunod yung susunod na tanong, ay ibig kong bigyan muna ng konting pagpapaliwanag ayon ho sa aking sariling pagkaintindi. At ito rin ho ang alam kong gusto ng Biblia na maggamitin natin pang-intindi doon sa salitang Kristiyano. Ano ho ba ang Christian? Meron ho 2 bagay. Una ay ang Christian po, ang ibig sabihin nito ay relasyon. Pangalawa ay karanasan. Relationship at experience. Ang Kristyanismo daw po, mga kapatid, salamat po, Ate Aiseng. Ang Kristyanismo daw po ay hindi ito relihiyonan. Ang Kristyanismo daw po, mga kapatid, ay relasyunan. Marami at halos lahat ng mga tao ay mayroong kanya-kanyang relihiyon. Kayo may relihiyon, ako may relihiyon, lahat tayo may relihiyon. Pero hindi ho lahat ng taong may relihiyon ay mayroong tamang relasyon. Nagkakaintindihan po tayo. Hindi ho como may relihiyon ka na, ay automatikong magiging Kristiyano ka. No. Ang ikalawang salita, mga kapatid, ay karanasan. Ano ba ang ibig kong sabihin doon? Ang Christian daw po, ang mga Kristiyano daw po ay mga tao na nakilala ang Panginoong Jesus, hindi po sa kasaysayan. Hindi lamang po sa kasaysayan, kundi nakilala nila ang Kristo sa sarili nilang personal na karanasan. Ang ibig sabihin, ang Kristiyano daw po ay nagkaroon sila ng personal na encounter, pakikipag-enkwentro, personal na pakikipagtagpo sa Panginoong Jesus.
at naroon ang pagdedesisyon. Ang mga Kristiyano daw po ay noong marinig nila yung mahinang tinig ng Diyos sa kanyang pagtawag na, come, halika, lumapit ka sa akin at mag-usap tayo. Come and let us reason together. Though your sin be as scarlet, I will make it white as snow. Lumapit ka sa akin. Kung bagamat ang iyong kasalanan ay kasing kulay ng matingkad na pula. Ano ho ba yung scarlet? Crimson red, matingkad na pula. Gagawin ko itong kasing puti ng snow. Gagawin ko itong kasing puti ng balahibo ng tupa. At doon ho sa paglapit ng isang taong nagdesising yon, lalapit siya doon sa Diyos, sa harap ng Diyos na siyang-siya. Siya lang na siya lang. Hindi nakakunwari, hindi nakabalad kayo. Lalapit siya na broken. Ano ho ibig sabihin ng broken? Basag-basag, sira-sira, wasak-wasak na buhay, wasak-wasak na pangarap, wasak-wasak na relasyon. Broken heart, broken lives, broken dreams, broken relationship. Alam niyo mga kapatid, yan ho eksperto si Jesus eh. Yung pagre-restore ng mga bagay na sira, sirang buhay, sirang pangarap, sirang relasyon, lahat ng bagay na sira, dyan ho eksperto ang ating Panginoong Jesus. At pagkatapos na humarap sa Diyos, humarap siya na basag, broken, haharap po siya na empty. Empty, ang ibig sabihin, basyo. Basyo, wala kang dalang anuman sa iyong sarili na hindi mo dala ang iyong mga diploma, hindi mo dala ang iyong mga bachelor's degree, hindi mo dala, wala kang dalang libreta, matabang libreta, libako. Ang dala mo lang ay iyong sarili. Ang ibig sabihin, wala kang dapat ipagmalaki sa harap ng Diyos. Sapagkat ang sabi ho ng Diyos, not until you become broken, I will not use you. Maliban lang ikaw ay lumapit sa akin na basyo, maliban lang ikaw ay lumapit sa akin na basag-basag, sa anumang kaparaanan na hindi kita pwedeng gamitin. Bakit? Kung lalapit po tayo, nadala natin ang sarili nating, Lord, ito ho ang natapos ko. Lord, ito ho ang na-accomplish ko. Lord, ito ho ang posisyon ko sa trabaho. Di ba Kristiyano ka? Tuloy ko ho yung tanong. Di ba Kristiyano ka? You remember, ito ho ang isa sa mga tanong ko eh. Hindi ba Kristiyano ka? Bakit magagalitin ka pa rin? You remember? Sabi ko, bakit sa konting bagay ay nagsisiklab ka agad? Number 2 question, di ba Kristiyano ka? Bakit napakadali mo pa rin maupende? Bakit napakahirap mo pa rin ispelengin? Tatlong letra lang naman ang pangalan. R-A-Y lang naman. A-D-R lang naman ang letra. O yung minsan, ang iba dyan, 2 letra lang, A-D, pero napakahirap ispelengin. At ang huling kong tanong, mga kapatid, if you remember, hindi ba Kristiyano ka? Bakit hirap ka pa rin magpatawad? Bakit sa konting pagkakamali, hindi mo malimot ang pagkakamali ng iyong kapatid? Why is it so hard for you to forgive? Sad to say, nakalulungkot hong isipin mga kapatid na ito hong 3 karamdamang ito ay nakapulupot pa rin sa buhay ng maraming mga tao na nagkiklaim na sila ay Kristiyano. Hello? Sorry, sad to say, ano po? Ang ibig sabihin ay meron pa rin mga tao na kumbaga ba't sinasabing sila ay Kristiyano, gayon pa man ay taglay-taglay pa rin ang toxic. Taglay-taglay pa rin itong chronic disease na ito na nakapulupot po sa buhay ng maraming mga tao. Alam nyo ba kung bakit? Alam nyo ba kung bakit
O alam nyo ba, St. Thomas, na kung bakit nag-i-struggle ho ang maraming mga tao, ang maraming mga Kristiyano, yes, gusto kong magpatawad. Pero ang problema, hindi nila alam kung paano magpatawad. Nag-i-struggle ho ang maraming mga tao, maraming mga Kristiyano sasabihin, yes, gusto kong magpatawad, pero bakit hindi ko magawa? Hindi ho nila alam, hindi ho alam ng marami kung paano ang totoong pagpapatawad. Alam nyo ba, ano ba ang sintomas nitong ganitong uri ng sakit? Ang sabi nga, meron hong 3 klase. Number 1, kaya hindi tayo makawala doon sa sakit na iyon. Number 1 is pride. Number 2 is pride. Number 3 is pride. Puro pride. Ano po? Puro pride. Ano ba ang ibig sabihin ng pride? Ang ibig kong sabihin ng pride ay conceited. Sobrang taas ng pagtingin sa sarili. At dahil sa sobrang pagpapalagay niya sa kanyang sarili, nagiging mababa ang pagtingin niya sa kanyang kapatid. At dahil doon, sukat doon, nahihirapan siyang magpatawad. May gamot naman po ang sakit na yan mga kapatid. Yung sakit na yan, yung pride, may gamot yan At ito ho ang nagpagaling sa akin, mga kapatid. Uulitin ko, meron hong gamot, meron hong antidote na itinuturo ang Biblia kung paano ka gagaling sa karamdaman yan. At ito ho ang nagpagaling sa akin, at kung sakasakaling sakit ninyo ito, mga kapatid, tanggapin po ninyo. Para ma-counteract or para makansela itong toxic na ito na nagpapahirap, nakapulupot sa ating mga buhay, itong chronic disease na ito, sundin po natin ang prescription o antidote na ibinibigay ng Biblia. How? Dagdagan po natin ang dosage ng humility na ina-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ho ba ang meaning ng humility? Yung humility. Meaning of humility, freedom of pride. Yung bang wala kang kayabang-yabang sa iyong buhay. Yan ang sabi ni Pastor Alisin mo lahat ng kayabangan na yan. Number 2, state of being humble. Humble yourself. Okay? In other words, gamitin po natin na daily maintenance sa ating mga buhay ang humility or kababaang loob. Araw-araw, gawin po natin itong daily maintenance. Maliban na kasi na matutunan natin ang totoong magpakumbaba sa harap ng Diyos. Magpakumbaba sa harap ng Diyos. Hindi natin makikita ang need ng pangangailangan ng kanyang pagpapatawad, and as a result, mahirapan tayo talagang matutong magpatawad sa iba. Malaking hadlang po ito, mga kapatid, sa ating paglagong Kristiyano. Kung tayo po ay kulang o meron tayong insufficiency sa humility. Ang sabi po sa 1 Peter 5:5, clothe yourselves. Balutan natin ang ating mga sarili. Lahat po tayo. Walang exception. Clothe yourselves, all of you, with humility towards one another. Maging mababa ako sa iyo, maging mababa ka sa kanya, maging mababa kayo sa akin. Ganyan ang pagtitingin ng Kristiyano, mga kapatid. For God opposes the pride, but gives grace to the humble. Yan ho ang amazing sa Diyos, mga kapatid. Pagka meron ho siyang inutos, meron po siyang warning at meron po siyang blessing. Ang warning niya, pag hindi niyo inutos, hindi niyo sinunod, ang sabi nga nun, i-oppose kita. Magiging magkakontra ang isipan mo at isipan ko. Pero kung susunod ka, ang sabi nga nun, God will give you grace. So be humble. Be humble. Okay. Mag-aral na po tayo. Salamat po sa ilang sandali ng introduction. Mag-aral po tayo kahit saglit. Pag-aralan po natin ang buhay ng isang mama na nasa Old Testament. Isang kalalakihan na
kung matama nating pagtitignan yung kanyang buhay, ay masasabi natin na parang tayong-tayo. Yung bang sabihin natin na, ako yata yan na. Di ba? Parang look-alike ko yung mama na yan, o yung lalaking yan na pinag-uusapan natin. At para malaman po natin, parang Bible quiz, ano po? Buksan po ninyo, kung meron po kayong mga dalang banal na kasulatan, buksan po ninyo ang table of contents sa Old Testament. Parang may premyo ho ang makakasagot. Ano po? Joke lang. Pag nasa table of contents na kayo, bumilang po tayo ng 8. Pabalik. Ano ho ba ang huling-uling aklat ng Old Testament? Sagot naman diyan. Malakyas. Di ba? Ngayon, from Malakyas, bibilang ho tayo pabalik. 8. Ano po? Sino-sino yun? Malakyas, Sekaraya, Hagay, Sepanea. Sino siya? Pang-8? Si Jonah. Yes, very good. Jonah. Exciting ho kasi pag-aralan ang buhay ni Jonah. Ay, salamat. Makakalarga ako. Napaka-exciting hong pag-aralan ang buhay ng lalaking ito sa Old Testament. Isang propeta, isang lingkod ng Diyos. Gawan po natin ng konting exposition. I-expose po natin ng konti ang buhay nitong si Jonah. Mga kapatid, kumbagamat iisa ho ang paksa ng ating pag-aaralan. Iisa po ang mensahe ng ating pakikinggan. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang Espiritu Santo po ng Panginoon ay kumikilos, gumagawa sa iba't ibang kaparaanan sa buhay ng mga nakikinig ayon sa kanyang partikular na pangangailangan. Maaring ang mensahe po ay iba ang dating kay Kuya Nonoy, iba ang dating kay Kuya Toti, at iba ang dating sa iba sa mga kapatid. Kaya huwag po nating isipin mga kapatid na samantalang tayo po ay sama-samang nakikinig, ay sisikuhin mo yung iyong katabi. Bagay, magkakalayo naman po tayo, hindi kayo pwede magkasikuhan. O kaya ay iintayin mo magtama ang iyong paningin at sasabihin, parang sinasabi ng iyong mata, para sa iyo yung mensahe na yan. O kaya naman, iisipin natin, sayang, wala si ganito, bagay na bagay sa kanya yung message na yan. Huwag po mga kapatid. Ulitin ko, sa iba't ibang kaparaanan, meron pong pagkilos na ginagawa ang Espiritu Santo ayon sa ating sariling kasalukuyang need, kasalukuyang sitwasyon. Magsasalita po ang Diyos. Exciting. Very interesting po na pag-aralan dahil kung titignan po natin mabuti ang buhay o gawi at asal nitong si Jonah, masasabi natin, tayong-tayo. Okay, Jonah. Pagka narinig niyo po yung salitang o yung pangalang Jonah, Jonas sa Tagalog, ano po ang papasok agad sa isip ninyo? Kuya Nonoy, ano po ang papasok agad sa isip ninyo pag narinig ninyo yung pangalang Jonah? Isda, hindi ba? Malaking isda. Ano ba ang naging asal nitong si Jonah? Ano ba ang totoong nasa kaloob-looban ng puso ni Jonah? Kaya siya nilagay ng Diyos sa kaloob-looban ng isda.
Simple lang naman po ito, mga kapatid, pang-aral natin. Hindi ho natin tatalakayang mabuti o ihimayang mabuti ang aklat ng Jonah sapagkat simple lang ho ito. Si Jonah, alam natin, inutusan ng Diyos, tumakas, itinapon sa dagat, kinain, nululo ng malaking isda at inihatid siya sa Ninive. Pero bigyan ho natin ng konting detalye, mga kapatid. Ano ho ba ang nasa kaloob-looban ng puso ni Jonah? Kaya ginusto ng Diyos na ilagay siya sa kaloob-looban ng isda. Inside Jonah, inside the fish. Basahin po natin ang unang record, Jonah 1, verses 1 to 2. Jonah 1, verses 1 to 2. The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. Si Amittai po, mga kapatid, yan po ang tatay ni Jonas, yan po ang tatay ni Jonah. Isa rin po siyang propeta. Ano po? So, kung kukulan po natin ng konting background, ang pamilya ni Jonas, masasabi natin na itong si Jonas ay lumaki sa isang makadiyos na pamilya. Jonah grew up in a godly family. Sapagkat ang tatay niya propeta, siya ay propeta. Kumbaga sa atin ngayon, ang tatay ko ay pastor, ako ay pastor. Father and son. Parehong pastor, parehong propeta. Ang sabi po ng Diyos kay Jonas, saying, "Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against for it, for their wickedness has come before me." Ang sabi ho ng Diyos kay Jonas, maghanda ka. Pumunta ka sa Nineveh. Kausapin mo sila, pagsabihan mo sila, sapagkat ang kanilang sukdulang kasamaan ay nakarating sa akin. Lesson to remember. Isang leksyon na dapat po nating tandaan, huwag nating kakalimutan. Ang sabing ganon, their wickedness has come before me. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay wala pong kasamaan. Wala pong kasamaan na hindi nakakarating sa Diyos. Wala ho tayong kasalanan, wala ho tayong kasamaan na maililingid natin at maitatago natin forever sa Diyos. Alam po lahat ng Diyos ang mga bagay na nasa ating puso at nasa ating isipan. Wala kang lihim na kasalanan na hindi hayag o open sa kaalaman ng Diyos. At wala pong kasalanan, gaano man ito kaliit o gaano man ito kalaki, na hindi po natin ito ipagsusulit sa harap ng Diyos, maliban ng ito'y nahugasan ng banal na dugo ng kordero. Ipagsusulit po natin lahat yan, mga kapatid. Ulitin ko, wala pong kasalanan, gaano man kaliit, na hindi nahugasan ng dugo ng kordero sa pamamagitan ng isang taos-pusong pagsisisi, ang hindi natin ipagsusulit sa harap ng hari at sa harap ng hukom. Sa harap ng hari at sa harap ng hukom. There will be a time of reckoning. Meron hong accounting day. Merong araw na haharap tayo, isang araw sa Diyos, na ipagsusulit po natin ang lahat ng ating mga ginawa. Malapit na malapit na. Malapit na malapit na, mga kapatid. Totoo po yan. Notice the word. The word came to Jonah, the son of Amittai. Ang ibig sabihin, mga kapatid, sorry po, wala po akong infection, no? Excited lang po ako magsalita. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yun pong salita na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonah, ang ibig sabihin, ang Diyos po ang siyang naunang gumawa ng hakbang. Ang Diyos po ang siyang naunang gumawa ng plano para itong siyudad ng Ninibing ito na sakdulan ng sama ay magplano siya ng salvation. So, clear, mga kapatid, na wala hong may-ari ng agenda, ng plano ng kaligtasan maliban sa Diyos lang. Maliban sa Diyos lang.
Now, bakit daw po kaya sa dami-dami ng mga nakalistang minor prophet sa banal na kasulatan, ay si Jonah pa ang pinili ng Diyos? Andiyan naman si Hosea, andiyan naman si Amos, andiyan naman si Propeta Joel. Bakit si Jonah pa? Tatlong bagay po mga kapatid ang pwede nating ibigay na konsiderasyon, safe, na hindi po tayo mapupunta doon sa isang pagkakamali ng pag-aanalisa. Ano? Ibig sabihin ng safe. Number 1, alam po ng Diyos ang puso ni Jonas. Alam po ng Diyos ang puso ni Jonah. Alam po ng Diyos ang puso ng lahat ng tao. Wala akong nalilingid eh. Sabi nga ni Pastor last Sunday, basang-basa ng Diyos yung puso mo, kapatid. Di ba? Number 2, mahal ng Diyos ang taga-Ninive. Safe kung isipin yan. Number 3, mahal ng Diyos si Jonah. Totoong mahal ng Diyos yan. Totoong mahal ng Diyos ang Nineveh at the Ninevites, at totoong mahal ng Diyos si Jonah. Bakit? Ano ang koneksyon nun sa pagpili ng Diyos kay Jonah? Ang koneksyon po nun, mga kapatid, sapagkat alam ng Diyos ang puso ni Jonah, kaya siya ang pinili sapagkat alam niya, ang sabi nga nun, yun ho ang rason kung bakit siya ang inutusan ng Diyos na bigyan ng special mission na magpunta sa Nineveh. Sapagkat ibig ng Diyos na basagin siya sa kanyang pagiging magagalitin, ibig ng Diyos na basagin ang kanyang puso sa pagkaroon ng unforgiving spirit. Isang pusong magagalitin at isang pusong hindi marunong magpatawad ng ibang tao. Ibig sabihin ng Diyos, ibig niyang basagin siya sa kanyang pagiging magagalitin. Ibig sabihin ng Diyos na ibig siyang basagin sa pagkaroon niya ng unforgiving spirit. Magpatawad, hirap magpatawad, at laging magagalitin. Same with us, mga kapatid, hindi ba? Same with us. Hindi ba tayo, kung minsan, makakarli ka ng mga tao na, palagay ko, hindi ko kaya. Ang alin? Hindi ko kayang patawaran siya. Hello? Parang imposible sa akin na meron pakakarinig tayo ng mga taong ganyan, di ba mga kapatid? Parang hindi ko siya kayang patawaran. Sasabihin, hindi ko ma-imagine, hindi ko maubos maisip kung papaano niya nagawa sa akin yon. Kung papaano niya nagawa sa akin yon. Hello, mga kapatid? Sasagutin ko po. Bakit? Na-imagine mo na ba? Naubos maisip mo na ba kung paano ka pinatawad ng Diyos? Hindi ba, sapagkat sa biyaya, tayo'y nangaligtas? Lalong nakita ang ulitin ko. Saan na ba ako? Hindi ba, ang sabi ng Biblia, sa biyaya tayo naligtas? Hindi ba sa biyaya tayo nakatanggap ng kapatawaran ng Diyos? So, sa biyaya ng Diyos, makakapagpatawad ka. Nasusundan po ninyo ako, mga kapatid. Hindi mo pwedeng, hindi ko kayang patawaran ito. Sobrang ginawa sa akin ito. Hindi ko ma-imagine kung paano niya nagawa at paano niya na-attempt na gawin sa akin yung mga ganong kasalanan. Hello? Sabihin mo sa kanya, paano ka ba pinatawad ng Diyos? Sasabihin, naku, hindi mo lang alam kung ano ginawa sa akin yan.
Niloko ako niyan, inupende ako niyan, pinagsamantalahan ako niyan, inabuso ako niyan, dinaya ako niyan, ichinismis ako niyan, sinira niya ang pagkatao ko sa harap ng maraming mga tao. Yun lang. Etc. At marami pang iba, yun lang. Ang sakit sa lahat, inagaw niya yung nobyo ko. Dalawa naman ang boyfriend mo eh. Iyaman mo na sa kanya yung isa. Biro lang mga kapatid. Ano po? Now, ang ibig sabihin ganito, yes, maaaring ang iba sa atin ay dumaan sa ganong naloko tayo. Isa-isahin ko. Pinagsinungalingan tayo, inabuso tayo, ichinismis tayo, inupende tayo. Naiintindihan ng kapwa mo tao yan. At higit sa lahat, mga kapatid, kung nandoon ka man sa ganung sitwasyon, naiintindihan ng Diyos yan, alam ng Diyos yan. Kung sakasakaling lehitimo man ang iyong galit at kung sakasakaling makatwiran man ang iyong hinalakit, alam ng Diyos yan. At ibig ko rin malaman ng bawat isa, mga kapatid, na kung sakaling naririyan ka sa sitwasyon na yan, God knows the place where you have been or the place where you are right now. Ang payo po sa atin, do not stay there. Huwag kang manatili doon. Sapagkat, ang sabi ho ng ating lesson, kung nandoon ka man sa ganoong sitwasyon, malaman mo mga kapatid na hindi lang ikaw ang nakaranas nun. Lahat tayo, ikaw, ako, sila, lahat tayo nakaranas ng ganon. You cannot live long in this world. You cannot live long enough in this world na hindi mo mararanasan ng maupende. Habang nabubuhay ka, habang ikaw ay mabuhay, ay darating sa iyo ang isang pagkakataon na masasaktan ka. Darating sa iyo ang isang pagkakataon na maranasan mong lokohin ng iyong kapwa-tao. Mararanasan mo na ikaw ay chismis. Yes! Pero do not stay. Wag po tayong manatili roon, mga kapatid. Ibig kong ipagdiinan sa inyo, mga kapatid, na hindi po tayo nilalang ng Diyos para po mag-ipon ng maraming mga sama ng loob, para po mag-ipon ng maraming hinalakit sa ating buhay. Hindi po yon ang plano sa atin ng Diyos. Ito pong ating pusong ito, itong ating pong pusong ito na ganggasuntok ang laki na inilagay ng Diyos sa loob ng ating dibdib. Ito po, mga kapatid, ay tahanan ng pag-ibig. Ang pusong ito ay pugad ng pagmamahalan at pag-uunawaan. Ang ginawa natin, mga kapatid, ay ginawa natin ibakan ng maraming galit. Ang pusong ito ay ginawa nating imbakan o bodega ng maraming mga hilalakit, maraming mga puot, mga galit. Itong pusong ito, mga kapatid, ay ginawa nating puso negro. Alam mo, ibig sabihin ng puso negro? Alam niyo ba yung puso negro? Imbakan. No, yung imbakan ng lahat ng dumi ng ating mga katawan. Do not stay there. Sa totoo lang, you cannot live long enough in this world na hindi ka makakaranas na ikaw ay maupende. Meron daw pong dalawang batang nag-away. Away bata. Mga kapatid, pengi pong oras, ho. Minsan-minsan lang naman to eh. Every last Sunday lang naman ng January ito. Meron daw dalawang bata na nag-away. Away bata. Ang ginawa, dumating yung dalawang nanay. Nung dumating yung dalawang nanay, nag-away din. Siyempre, kakampihan ng isa yung anak niya, kakampihan ng isa yung kanyang anak. At nung mag-away yung ina, nagkasalitaan ng kung ano-anong masasakit na bagay. Ichichismis ko sa inyo yung sinabi ng isa. Ha! Baka akala mo, hindi ko alam, napakarami mong utang kay ganyan, ganito. Ang sabi naman, sagot ng isa, yes, marami akong utang, pero binabayaran ko. Hinuhulugan ko, kahit paano, ikaw, marami ka utang, hindi mo binabayaran. Manluluba, magbayad ka. Yung bang mga ganon? Ano po?
Yung dalawang bata, wala pang isang oras, batay na. Batay na. Nagtagpo uli yung bata, wala pang isang oras. Ang sabi nga ng isa, pili ka ha. Ito bate. Ito galit. Pili ka. Di ba nung araw, ganyan mga bata? Pili ka ha. Sabi nung isa, sige na, ito pipiliin ko, batay na tayo ha. Matalino yung pagkakasabi ng Biblia Tama ho, totoo yung sinabi ng ating Panginoong Jesus na kanyang sabi, maging tulad kayo ng mga batang ito. Magsitulad kayo sa mga maliliit na bata. Bakit? Ano ba ang maliliit na bata? Ang maliliit na bata hindi marunong magtanim ng galit. Hindi ba? Yung dalawang nanay, dagdagan ko yung kwento. Pinapili daw yung isang nanay. Pumili ka. Ito galit. Ito away. Pareho. Magkagalit tayo, mag-aaway tayo. Hanggang ngayon, magkagalit pa. Yung bata, batay na. Ganyan tayo, ganyan mga kapatid. Okay. Hindi po yun ang plano ng Diyos sa atin. Ang sabi po ni Martin Luther King, anger make us blind. Ang galit daw po ay bumubulag sa atin. Bumubulag sa atin na hindi na tayo nakakakita ng tamang katwiran. Ang nakikita lamang natin ay ang ating katwiran. God wants us to succeed. Yan ho ang totoong gusto ng Diyos sa atin. God wants us to succeed. God wants us to become an overcomer. Mapagtagumpay po tayo sa lahat ng mga bagay, lalong-lalo na sa galit. How? Be humble yourself before God. Maging mababa po tayo sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos. Be humble before God, sapagkat ang ibig daw sabihin ng broken o ng brokenness, ang ibig sabihin doon ay humility. Kababaan ng loob. Brokenness leads to repentance and humility. Ang pagiging basag daw po ng ating pagkakilala sa ating sarili sa harapan ng Diyos, dadaling ka nito sa isang repentance o pagsisisi at matututo ka ng mga kapatid na maging humble. Ibig sabihin ng humility, you will not pursue with your own plan. Hindi mo na ipagpipilit ang iyong gusto sa harap ng Diyos. Ipailalim mo na ang iyong kalooban, ang iyong mga plano, kung meron ka man sa buhay na ito, mga plano na dapat ay naka-align sa plano ng Diyos. Kung magkaminsan po kasi, mga kapatid, kung meron tayong plano, ang Diyos mismo ang bumabasag, ang nagwawasak ng ating mga plano, sapagkat nakikita ng Diyos na itong ating mga planong ito ang magwawasak sa atin. Brokenness is a process. Maybe sometimes long and painful, but necessary and important in every Christian life. Masakit po, mga kapatid, yung isipin natin tayo'y magpakumbaba o hindi man masakit, kundi ito po ay isang proseso na kung minsan ay daranas ka ng konting pain. Pero importante at kinakailangan sa buhay ng isang Kristiyano katulad nyo at katulad ko. Balikan po natin si Jonah. Tignan natin kung ano po ang ginawa ni Jonah pagkatapos niyang matanggap yung instruction ng Diyos. Sa loob-loob ko kasi ni Jonah, napakasama na pala niyan, lunsod na yan. Napakarami palang hold-upper dyan. Pugad pala ng mga kriminal yang Ninive. Ano't babalaan ko pa sila? Kaya ang ginawa ni Jonah, sa verses 3, ang sabi po, but Jonah rose up to flee to Tarsis. Ang modern day Tarsis po, ito po ay Spain. Ano po?
But Jonah rose up to flee to Tarsus from the presence of the Lord. So he went down to Joppa, found a ship going to Tarsus, paid the fare, and went down into it and go with them in Tarsus from the presence of the Lord. So hindi lamang po sinuway ni Jonah ang utos ng Diyos. Sinuway niya na ang utos ng Diyos, tumalikod pa siya at lumayo pa siya ng malayong malayo. Mga kapatid, ang hakbang po papalayo sa Diyos, anumang hakbang na papalayo sa Diyos, ito po ay hakbang na pabulusok paibaba sa isang lugar na kapahamakan. Pagka po tayo'y lumalayo sa will ng God, katulad po ng ating title, lumalayo ka sa will ng God, you're not going up, you're not going up, you're going down, 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 down. Anumang paglayo sa kalooban ng Diyos, anumang hakbang sa kalooban ng Diyos, ito po ay isang hakbang patungo sa pagkapahamak. You will go down, 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 down. Siguro ho, isipin natin, bakit pa ganyan si Jonah? Propeta? Lingkod ng Diyos? Lumaki sa isang sambahayang mananampalataya, lumaki sa isang makadiyos na pamilya, eto siya ngayon at lumalayo sa kalooban, nagre-rebelde sa kalooban ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa Israel po kasi, merong naging isang hari. Super lupit na hari, super sabang hari, very cruel na hari, very wicked king. Sabi nga, the real bad king sa lahat ng hari ng Israel. At dinadala niya ang Israel sa kapahamakan o dinadala niya, inililid niya ang Israel sa kasamaan. Kaya si Amos, Prophet Amos ay nag-prophesy, ang sabi niya, because of the wickedness of the land, referring to Israel, God will raise up a nation, referring to Assyria, which ang capital ay Nineveh. God will raise up a nation that will destroy Israel. Alam po ni Jonah yan. Kabisado po ni Jonah ang palatuntunan ng Diyos. Sariwa pa po sa isipan ng Jonah dahil halos magkakapanabayan po sila ng Propeta Amos. Kaya eto si Jonah, nagtatanong marahil, teka nga muna Lord, wawasakin kami niyan, hindi ba? Sisirain kami niyan, i-destroy ka. Bakit ko pa babalaan? Hayaan mo na silang mapahamak. Yes, alam ni Jonah ang palatuntunan ng Diyos. Ang hindi niya alam marahil o hindi naarok ng kanyang isipan, ng kanyang payak na isipan, sapagkat umaasa siya sa kanyang sariling isipan, ang hindi lang siguro naunawaan ni Jonah rito ay yung lalim at hiwaga ng pag-ibig ng Diyos. Ang matalinong palatuntunan ng Diyos ay hindi nalaman ni Jonah, hindi marahil naarok ni Jonah. Parang tayo, hindi po ba mga kapatid? Pag hindi po natin gusto ang kalooban ng Diyos, hindi po natin gusto ang will ng Diyos, palibhasa hindi tugma sa ating gusto, either suwayin natin siya o tayo'y lumayo at hindi lang tayo lalayo pa tayo ng pagkalayo-layo sa Diyos. Kumbaga narinig ko lang itong kwentong to. Kumbaga meron daw isang dalaga, Liebo 30 na. Alam niyo yung Liebo 30? Yung bang ang edad malapit nang mawala sa kalendaryo. Sabi raw sa kanyang pastor, Pastor, tulungan mo ako mag-pray. Gusto ko na talagang mag-asawa meron daw dumaan na lalaki. Kamukha, basta bahala siya. Sabi raw ng babae, sabi raw ng dalaga, ayoko na, Pastor. Magbabackslide na lang ako. Yung ba mga ganun tayo? Ang ibig sabihin, pagka hindi mo nagustuhan kung halimbawa, hindi mo type ang will ng Diyos, ano ba sabihin mo, ayoko niyan, Pastor? Pati ang pagpunta
Pati ang pagiging Kristiyano na David pa, magbabackslide na lang ako. Sabi ng marami, yes, opo, gusto ko sumunod sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na pagkakapiling natin ay okay sa atin. Pagkakapiling natin, itong kalooban ng Diyos ay paborable sa gusto natin. Pagka hindi, hindi na. Para makita po natin kung gaano kagrabe ang ginawang paglayo ni Jonah, ang ginawang pagsuway ni Jonah sa kalooban ng Diyos, tignan po natin ang Bible map. O layo. Narito po ang Israel. Nung sinabi sa kanya ni Jonah, ng Panginoon, Jonah, mag-prepare ka. Magpunta ka sa Ninibe. Ang Ninibe ayon. Napakalapit lang. Napakalapit lang. Pero anong ginawa ni Jonah? Nag-impake si Jonah. Nagpunta down to Joppa. Nagpunta siya sa Joppa. At pagkatapos, sumakay ng barko roon, nagbayad siya ng ticket sa isang cruise liner, sa isang passenger ship, sa isang cruise liner. Nagpunta doon sa Tarsis. Isipin ninyo yun. Huwag mo lang sundin ang Diyos. Huwag mo lang sundin ang Diyos. Nagpunta ka dun sa napakalayong lugar na hindi mo ma-imagine kung bakit nagawa ni Jonah yun. Nag-overseas. From Israel, nagpunta lang Spain. Ano kaya? Bakasyon? Para kumain ng empanada? Para kumain ng tortillas Espanyola o Spanish omelette? Isipin po natin ang biyaheng ginawa ni Jonah, huwag lamang masunod. Huwag lamang sumunod sa kalooban ng Diyos. Again, bakit ba talaga ganyan si Jonah? Bakit ba talaga, kumbaga sa talagang sukdulan. Sukdulan ang pagkaayaw niya na magpunta sa Ninibe. Wala po sa mapa yon. Tignan po natin ang Jonah 4. Fast forward po tayo, Jonah 4, verse 2. Ang sabi niya, he prayed to the Lord and said, please Lord, was not this what I said while I was still in my country? Therefore, in order to forestall this, I fled to Tarsus, for I knew, ang sabi po ni Jonah, for I knew you are a gracious God. For I know you are slow to anger and abundant in loving kindness. Kumbaga sa sinabi ni Jonah ganito, Lord, alam mo naman kung bakit kita tinakbuhan eh. Alam mo naman kung bakit ako nagpunta sa Tarsis. Ang sabi ni Jonah, mabait ka eh. Diba? Sabi ni Jonah, Lord, mabait ka eh. Alam ko na gracious God ka eh. Kasi mabait ka eh. Alam ko na itong masasamang taong ito, pag binisyon ko at nagsisi, patatawarin mo sila eh. Magiging Christian sila eh. Kasi nga mahabagin ka eh. Kasi nga hindi ka magagalitin eh. Kasi nga Diyos ka na punong-puno ng pag-ibig. Kasi nga, Diyos ka na mapagpatawad. Kung baga parang sinasabi ni Jonas, pag nagsisi ang mga ito, patatawarin mo. Mawawala agad-agad ang iyong galit. Ang lahing ito ang wawasak sa amin. Yung mga anak namin, yung mga apo namin, gagawa nila ng hindi mabuti ng mga anak nila at ng mga apo nila. Very patriotic po si Jonah, mga kapatid. Ayaw niya na sa bansang Israel ay mayroong dadantay ng mga masasamang kamay.
O hindi ba merong gayong mga attitude tayo kung minsan na dahil po sa galit natin, nagwiwis tayo na mapasama ang ating kapwa. Winiwis natin na sinasabi natin, bahala na ang Diyos sa inyo. Bahala na ang Diyos sa inyo. Pero sa totoo lang, iba ang laman ng kanyang puso. Na ang totoong sinasabi ng ating puso, sana parusahan kayo ng Diyos. Parang inuunahan natin ang Diyos sa kanyang mga dapat gawin. Halimbawa, meron kang isang kaibigan, kasosyo sa trabaho o kasosyo sa hanap buhay. At pagkatapos ay nagawa niya na manipulahin at nagawa niya na makuha lahat ng iyong mga stock at lahat ng pera mo ay napapunta sa kanya. Ang ibig sabihin, niloko ka ng kaibigan mo o ginawan ka ng isang bagay na halos hindi mo ma-imagine kung paano niya nagawa sa iyo. Tapos, biglang nagkasakit yung kaibigan mo. Doon sa kanyang pagkakasakit, naging malubha ang sitwasyon. Tapos, mararamdaman mo, inuutusan ka ng banal na espiritu. Kristiyano ka, di ba? Siyaran mo yung kaibigan mo. May panahon pa, naglulubha eh. Sabi ng Diyos, patawad ko daw, no way. Lord, ang sakit po ng ginawa sa akin yan. Christian ka, hindi ba? May panahon pa. Lord, pag sinyeran ko yan, magsisisi yan, magiging Kristiyano yan. Magkikita pa kami sa langit niyan eh. Iyaman na siya mapunta sa impyerno. Bakit ko share yan? Ang wish ko nga, magdusa siya. Hello? Di ba kung minsan, lihim na dalangin natin, Lord, iganti mo ako. Inutusan tayo, mahalin mo ang iyong kaaway, ang sabi ng Biblia, at pagkatapos ay idalangin mo ang sa iyo nagsisiusig. Madali ho ang gawin. Sabi daw sa isang pastor, madali lang yung gawin yan. Mananalangin ako. Sana mabilaukan siya. Sana matalisod siya at mangudgod una mukha. Sana ay tubuan siya ng piksa, 2 piksa sa parehong kilikili sa ilalim ng yung masakit na masakit para kung maglalakad siya, laging nakaganon. Ganon. Yung bang ngawit na ngawit siya ay hindi niya maibaba. Kaya pag nakita nyo si pastor, nakita nyo si Kuya Nono o isa sa amin na naglalakad ng mga nakaganyan, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, effective ho yung prayer ninyo. Ano po? Di ba kung ganyan, kung magkamisan ganyan po tayo? Di ba kung minsan lihim na dalangin natin, Lord, iganti mo kami. Tuloy po tayo sa barko. Ano ang nangyari? Next slide. Rewind tayo, Jonah 1:4. Naku po, Lord. Tatapusin ko na po. Then the sailors became... Ang nangyari po mga kapatid, doon sa nagtatravel sila, ay nagpadala ng bagyo ang Panginoon para ipalalahanan si Jonah. Ang sabi po, sa verse 4, ang sabi po, the Lord heard a great wind on the sea, and there was a great storm on the sea, so that the ship was about to break up. Nagpadala po ng malakas na bagyo, o nagpadala ng malakas na hangin ang Panginoon, at malalaking alon na halos masira ang barko. Why?
Kasi hindi po sinunod ni Jonah yung napaka-importanting utos ng Diyos. Sa Jonah verse 1 to 5, chapter 1 to 5, ang sabi nga nun, then the sailors became afraid, every man cried to his God, and they threw the cargo which was in the ship to lighten it for them. But Jonah had gone below into the hold of the ship, lain down and fallen asleep. Ibang klase rin ho si Jonah, ano po? Nakakatulog. Nakakatulog pa. Nung mag-board po si Jonah ng barko, wala pong hangin, wala pong bagyo. Kalmadong-kalmado ang dagat. Minsan, pag nasa pagsuway po tayo sa Diyos, parang okay lang, lahat ng feeling mo okay lang, parang baliwala sa Diyos kahit na sinusuway mo siya. Pero ang Diyos po ay mapagmahal na Diyos, kaya hindi siya tumatahimik. Isang bagay na dapat nating matutunan tungkol sa pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal po ng Diyos ay hindi lang parang sentimentalism. Yung bang sentimental, sige anak, okay lang anak, mahal na mahal kita. Ang pagmamahal po ng Diyos ay refining love. Ano ba ang ibig sabihin ng refining? Ano ba ang nire-refine? Hindi ba ang nire-refine ay ginto at ang pinang-refine ay apoy? Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi nagko-condone, hindi po tayo kinukonsinti ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay refining love, holy love. He wants you to be refined. Kaya kung minsan, hindi po tayo ini-spare ng Diyos sa mga problema, sa mga bagyo. Ipinahihintulot niya na dumating sa atin ang mga bagyo at mga problema ng buhay. Upang itong mga bagyong ito, itong mga problemang ito, ang magre-redirect sa atin papunta doon sa lugar na kung saan tayo nararapat. Kaya kung minsan, nagpapadala ang Diyos ng great wind, nagpapadala ang Diyos ng great storm sa ating mga paglalakbay na hindi po nakatama ang course papunta sa utos ng Diyos. Kung bagamat hindi lahat ng bagyo o hindi lahat ng pagsubok ay gawa ng ating pagsunod o gawa ng ating hindi pagsunod, isang bagay po ang tiyak mga kapatid. Pagka po tayo ay hindi sumunod sa Diyos, pagka po sinuway natin ang kanyang utos, tiyak na tiyak mayroon consequence na hindi mo magugustuhan pero nararapat. Samantala si Jonah ay tulog na tulog, nakita siya ng kapitan at sinabihan siya, "Hey you guy, bakit ka tulog na tulog? Bangon! Tumawag ka sa Diyos mo at baka sakaling ang Diyos mo ay konsidera, gumawa ng paraan para tayong lahat ay maligtas." Lahat kami, nanalangin lang kami sa aming mga sariling Diyos. Lahat ng Diyos, lahat ng santo tinawag na namin. Ang mga crew member naman ay nag-usap-usap at ang sabi, tignan nga natin kung sino may dala nitong kamalasan na ito. Kumbaga sa salitang mundo. Tignan natin kung sino ang dahilan kung bakit dumating sa atin itong sandali na sinalakay tayo ng bagyo, sinalakay tayo ng malalakas na hangin. Ang ginawa nila, nagloterya po sila, nagpalabunutan, bibilisan ko na po, nagpalabunutan at nabunot nila ang pangalan ni Jonah. And then they said to Jonah, "Tell us now on whose account is this calamity that struck us? What is your occupation? Where do you live? Where do you came from? What is your country? From where people are you?" Sumagot po si Jonah at ang sabi, "I am a Hebrew." Ang sinagot po ni Jonah ay hindi yung mga tanong, kundi ang sinabi niya lang ay yung kanyang lahi, yung kanyang nationality. I am a Hebrew. Hindi niya sinabi na siya ay isang propeta, hindi niya sinabi na siya ay isang likod ng Diyos na itinutusan ng Diyos para magpunta sa Ninive. Then after that, lalo pong sumaba ang hangin o lalo pong lumakas ang hangin. Ang sabi po sa Jonah 1:10, then the men became extremely frightened, and they said to him, "How could you do?" Then the men became extremely frightened, and they said to him, "How could you do this?" Paano mo nagawa yan? Dito po mga kapatid ay umami na si Jonah eh. Dito po sa tagpong ito ay sinabi ni Jonah yung kanyang totoong pagkatao na siya ay isang propeta, na siya ay isang lingkod ng Diyos na initus ng Diyos punta sa Ninive. Tapos ang sabi sa kanya ng mga crew, "How could you do this?" Paano mo nagawa yan?
For the menu, he was fleeing from the presence of the Lord because he told them. Sinabi niya, how could you do this? Paano mo nagawa yan? Kung ang Diyos ay Diyos, kung ang Diyos ay Diyos mo, paano mo nagawa na takbuhan at suwayin siya? Propeta ka, hindi ba? Lingkod ka ng Diyos, hindi ba? Inutusan ka ng Diyos na pamunta sa Nineveh, hindi ba? Kumbaga sa tinatanong siya, Christian ka, hindi ba? Paano mo nagawa yun? Christian ka, hindi ba? Bakit lagi mo sinusuway ang iyong mga magulang? Paano mo naaatim yun? Christian ka, hindi ba? Hindi mo naman ginagawa ang best mo para sa Diyos, gayong ang Diyos ay ibinigay at ginawa ang best niya para sa iyo. Hello? Pag-isipan po natin, mga kapatid. Christian ka, hindi ba? Bakit napakamagagalitin mo pa rin? Bakit napakadali mo pa rin magsiklab at magalit agad-agad? Bakit mahirap pa rin sa iyo ang lumimot at magpatawad? Kahit sa simpleng pagkakamali lang ba? Nakakagulat, hindi po ba? We claim to be a Christian, followers of Christ. Look our Christian life. Look how we behave as Christian. More importantly, look how we serve Him. Tinanong nila si Jonah, sabi nga lang, now, ano ang dapat namin gawin para huminto ang alon na ito? Ang sabi po ni Jonah, chapter 1 to 11, throw me overboard. Throw me overboard. And the wind and the waves of the sea. Sorry. Ang sabi po sa Jonah 1:11, the wind and the waves of the sea becoming stronger and stronger. So the men said to Jonah, what shall we do to save our lives? Ang sabi po ni Jonah. Then Jonah said to them, I knew I did something terribly wrong. That is why the storm came on the sea. So throw me overboard, then the sea will become calm. So the men threw Jonah into the sea. The storm stopped and the sea became calm. This is the beauty of them all. Ito ang pinakamagandang parte, mga kapatid. Nung makita po, when the men saw this, they began to fear the Lord. Nung huminto na po ang alon, nung huminto na po ang malakas na hangin, when the men saw this, they began to fear the Lord, and they offered sacrifices and made a special offering to the Lord. Take note, mga kapatid, unang hakbang pa lamang ng pagtalikod ni Jonah sa pagsuway, meron kaagad na magandang nangyari. Anong nangyari sa barko? Nagkaroon ho bigla ng fellowship, nagkaroon ng worship service. May worship service kasi may offering. At ang bawat isa ay nangako na maglilingkod sa Panginoon. Alam natin what happened next. Hindi pa ho sumasayad halo si Jonah sa dagat, ay naroon na yung isda, malaking isda, na maghahatid, yung lulunok kay Jonah para ihatid siya sa Nineveh. Hindi pa ho, pagsayad niya sa dagat, ando na yung naghihintay, yung malaking isda, na inutusan lang Diyos na maghatid sa kanya sa Nineveh para matupad ang plano ng Diyos, the plan of salvation. Iwan na po natin si Jonah. Tapos na po tayo, mga kapatid. Sandali na lang. Pangako ko sa inyo, quarter. Dito po sa ating bayan, mga kapatid. Dito po sa ating bayan. Napakarami pong bagyo na dumarating sa atin. Kung minsan, ang bagyo po, magkakabarkada kung dumating eh. Hindi po ba?
Katatapos pa lang ni Ambo, andyan na halos magkasabay na dumating si Rolly at si Sioni at si Ulysses. Malalakas na bagyo. Hindi nyo ba naobserbahan, mga kapatid? Hindi nyo ba naobserbahan? Na ang ating bayan, halos nakakawa, kung bagamat mayroong pag-usad, dahan-dahan, at mabagal ang kanyang pag-unlad. Walang significant. Kung may pag-unlad man, napakabagal. Dahil ba ito sa mga politician? Dahil ba ito sa mga hindi pagkakasundo-sundo na mga lang sa pamahalaan? Bakit kaya? Dahil ba sa mga politiko? Dahil ba sa mga hindi pagkakasundo-sundo ng mga tao sa gobyerno? Perhaps yes. Pero mind you, mga kapatid, may malaking part po tayo ng mga Kristiyano sa affair ng ating bayan. Tayo po ng mga Kristiyano ay mayroong malaking partisipasyon sa affair ng ating bansa. Tayo ng mga lumapit sa Kanya, tayo na magkiklaim na tayo yung mga Kristiyano. Ang sabi po sa 2 Chronicles 7:14, wala po dyan. Ang sabi po ganon, ibig ko pong iwanan sa inyo ito, mga kapatid. If my people who are called by my name, ang sabi ganon, shall humble themselves. Ang sabi po ni Pastor, may pag-asa pa. May pag-asa pa ang bayan natin, mga kapatid. If my people, sino yun? Tayo ho yun, mga kapatid. Tayo na mga nagsasabing, ako ay lumapit kay Jesus nung ako'y tawagan niya. If my people who are called by my name shall humble themselves. Kung matututo po tayo, mga kapatid, kung mga Kristiyano, na magpakumbaba sa harap ng Panginoon, may pag-asa pa. Sabi nga, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, then I will hear from heaven. Sabi po nung mensahe ng linggo, itama na natin ang dapat itama. May iniwang hapon po sa atin si Pastor Ray last Sunday, ang sabi niya, usapang Kristiyano, ha? Usapang puso sa puso. Usapang puso sa puso. Ang kanyang hamon, naglilingkod na rin lang tayo. Itodo na natin, mga kapatid. Di ba? Itodo na natin. When it comes to serving God, He deserved nothing but the best. He deserved nothing but the best. Ang sabi po sa Romans 12:11, as you serve the Lord, work hard. Sabi po ni Paul, as you serve the Lord, work hard and do not be lazy. Huwag tayong tatamad-tamad. 50 anyos ka pa lang eh. Be joyful, be excited. Magkaroon tayo ng excitement sa ating puso sapagkat ang pinaglilingkuran po natin ay hindi lang hari, kundi hari ng mga hari. Ang kanyang hamon, naglilingkod na din lang tayo, itodo na natin, ibigay na natin ang ating best. Sabi nga, when it comes to serving the Lord, He deserved nothing but the best. It is always a gain to serve the Lord. Hindi po kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. Ibig ko rin mag-iwan ng isang hamon sa inyo. Hamon na patanong, ano po? Last slide, please. Christian ka, hindi ba? Taas nga po ang kamay. Yung umaamin na siya ay Kristiyano. Ibig ko makita ang bawat kamay, mga kapatid. Yo! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Lord. Narito at kausap ko ngayon, mga kapatid ko, Kristiyano na nagsasabi, yes, ako ay Kristiyano. Christian ka, hindi ba? Do you give Him the best of your plan and the best of your dreams?
Naibigay na ho ba natin ang pinakamabuti sa ating plano, yung mga planong ginagawa natin sa buhay na ito, at yung lahat ng ating mga pangarapin? Parang kulang. Do you give Him the best of your time? Do you give Him the best of your energy? Naibigay na ho ba natin sa ating paglilingkod Kristiyano yung best ng ating mga oras? Yung best ng ating energy? Hello, mga kapatid kong Kristiyano? Do you give Him the best of your thinking? Do you give Him the best of your wealth? Do you give Him the best of your wealth? Hindi naman sinasabi ng Diyos na akin na lahat yung nasa bulsa mo. No, pero yung the best na lang gagaling sa iyong puso. Slide. Do you give Him the best of your plan and the best of your dreams? Or does the world get our best while God merely get the leftover? Baka naman mga kapatid sa ating paglilingkod ang nakakakuha po ng lahat ng ating best ay ang mundo. Yun yung mga kalayawan na inuukol natin sa pamumuhay sa mundo. At ang natitira sa Panginoon ay yung mga tira-tira. Pag-isipan po natin mga kapatid. Isang katanungan o mga katanungan, wala hong ibang makasasagot. Alam ng Diyos yan at alam ng puso mo yan. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.